Lagpas tao ang baha at may sumadsad pang 2 sasakyang pandagat sa Batangas. Nasa pool din sa video ang mga inililikas na residenteng sakay ng bulldozer. Live mula sa Lemery, Batangas, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa mga oras na ito? Cheryl, malaking bahagi nga ng Lemery, Batangas yung lubog sa baha dahil pa rin yan sa bagyong Katrina. No? Ito nga, nung binisita natin yung doon sa may coastal area, yung ilan sa ating mga kapatid ay hindi na nakalikas dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig. Nangangatog sa lamig at bakas ang takot sa mga mukha ng mag-anak na ito mula sa barangay Nonong Castro sa Lemery, Batangas. Tanging tuwalya ang nagsisilbi nilang panangga sa ulan habang nasa bubong ng bahay. Sa lakas ng ulang dulot ng bagyong Christine, lagpas tao na ang baha. Nandun po sila sa bubong, kasama pa yung nanay ko na bedridden, iniakit po nila sa itaas ng bubong. Opo. Sige po, bali yung tubig dagat tsaka baha, naghalo na po. Opo, ganun din po dahil malapit din po kami sa dagat. Wala na, baha, lubog na sa baha lahat. Kasamang inanod ng baha ang mga pira-pirasong sanga ng puno. Ang mga troso halos bumalot na sa bahay na ito. Sa barangay malinis, marumi at maputik na tubig ang bumalot sa kalsada. Pinasok na rin ng tubig ang ward at emergency room ng Batangas Provincial Hospital sa Lemery. Dahil dito hindi muna tumatanggap ng pasyente ang pagamutan. Isinakay naman sa bulldozer ang mga residenteng ito para makatawid sa rumaragasang tubig sa kalatagan. Sa Sitio Prenza, lubog ang mga bahay. Sa Lipa City, umapaw ang creek na ito. Halos zero visibility naman ang kalsadang dinaanan namin sa bayan ng Calaka. Nakatabingi ang mga poste at halos matumba na sa kalye. Kaya puspusan naman ang pagsasaayos dito. Nagkaroon din ng landslide sa barangay Tamayo sa Calaka pa rin. Napaatras tuloy ang ilang sasakyan. Pero ang mga rider na ito sinuong ang landslide para makadalo sa lamay ng kaanak. Ang uwi na diretso dito kasi. Ang layo na. Ang layo na pag umikot pa kami sa kabila. Nakatakot niya. Tapos may patay din kami. Nochos kami sir. Kasi emergency rin. Halos matumba na rin ang posteng ito sa bayan ng Lian. Mga kable na lang ng kuryente ang humaharang. Lubog din ang buong kalsada na ito sa Prenza Highway. Sa bayan naman ng Ibaan, balot na rin ng baha ang kahabaan ng kalsada sa barangay Malainin. May gulong pang inanod. Tuloy-tuloy rin ang ulan sa Balayan kaya lubog sila sa tubig. Sa kasagsagan ng bagyo, sumadsad ang isang motor tanker at isang roro sa Batangas Port. Ayon sa Philippine Coast Guard, may tumagas na langis mula sa sumadsad na motor tanker Cassandra. Cheryl, dahil nga sa bagyong Christine, mistulang ghost town na itong buong Lemery. At kanina na naglibot-libot tayo rito, bukod sa kawalan ng supply ng kuryente at supply ng tubig, problema ngayon ng ilang mga residente dito yung kawalan din na makakain at maiinom nga sa buong Magdamag. Ayan yung tinitignan pa natin dito sa mga local authorities ngayon na bukod sana doon sa pag-rescue sa kanila, sa kanilang mga bahay, ay makapagpaabot din ng kahit kakaunting pagkain doon sa mga designated na evacuation center ngayon dito. At ngayon, pasado 5:00 ng hapon, dito talaga naramdaman natin yung lakas ng bugso ng ulan dahil yung volume ng tubig ay dire-diretso. Sinabayan pa yan ng malakas na hangin. Dito sa ating kinatatayuan, sa mismong poblacion area, ay nakahanap kami ng kakaunting silungan na may metal brace. Pero sa ngayon ay sulang matutuklap na rin, no? Maging itong bubong dito sa ating kinatatayuan. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.